Mistika, tinira-tira si Duterte. Viral ngayon ang isang video ng tinaguriang split queen na si Mistika matapos na tira-tirahin nito ang presidentiable na si Davao City Mayor Rodrigo Digong Duterte. Sa nasabing video, sinabi ni Mistika na may politiko na kumausap sa kanya para suportahan niya si Duterte. Anya, ginawa ito ng nasabing mga politiko upang pumanig siya kay Duterte dahil alam umano ng mga ito na noon pa man ay hindi na siya pabor sa nasabing Davao Mayor. Tinawag pa ni Mistika na Digunggong at Duterte na tunog dirty sa kanyang video statement. Nasa background din ni Mistika ang apat na bading na walang ginawa kundi ang tumawa ng tumawa sa mga pahayag ng singer. Inisa-isa rin ni Mistika ang mga umano'y pangako ni Duterte, kabilang na ang pangako nito na babaguhin ang Pilipinas sa loob lamang ng 3 hanggang 6 na buwan, dahilan upang ikumparan ito si Duterte sa Diyos na nagbigay ng kalayaan sa mga tao. Lalong naging intense ang naging video statement ni Mistika nang murahin na nito si Duterte dahil sa posible umanong ipatupad nito ang batas militar o martial law. Sinabi pa nito na kaya siya nanggagalaiti sa galit ay dahil sa naging biktima ng martial law ang kanyang ama at ito ay pinatay sa harap mismo nila. Kaugnay nito, wala namang partikular na kandidato na iniendorso si Mistika sa kanyang inilabas na video statement. Ito, magsasalita na ako ngayon kasi di ba everyone knows na ako noon ang number 1 na lumalaban noon kay Duterte na huwag siyang iboto. Pagkatapos all of a sudden, naglagay ako sa Facebook kung ano ang iboboto ng lahat at kung ano ang mga ideas nila kung bakit siya ang iboboto at bakit hindi. Okay, ngayon, malalaman ninyo kung ano ang nasa utak ko. Inoferan ako, okay, ng mga nasa politiko, kung sino-sino ang mga yon, talagang malalaking mga tao ito. Inoferan ako, babayaran ako, para lang maiba yung utak ko, para lang bumalitad at sasanib kay Duterte. Mga kaibigan, oo nga, kailangan natin ng pera. Natural, sabihin natin, show business is still business. Pero ngayon, kung ipaglaban ko ngayon, ang isang prinsipyo ng isang mistika, kailangan pangatawanan ko po. Kung ano yung naging salita ko noon, dahil hindi ako naniniwala na itong Digunggong o kay Duterte na to, kung ano yung pinagsasabi niya noon na talagang lilinisan ko ang buong Pilipinas. Lahat ng mga masasama mai-stop ko. Lahat ng mga magkakaroon tayo ng curfew. Lahat ng mga kaya kong gawin. In 3 to 6 months, kaya kong gawin ng sandali lang. No way. Palagay nyo may magagawa niya yun. Mismo nga ang Diyos, binigyan tayo ng freedom to do everything we want. Hindi nga tayo kinokontrol. Siya pa kayo na hindi Diyos, makokontrol tayo. Tama. Agree. No, Duterte, crazy. Secondly, itong sinasabi niya na curfew, okay, sabihin natin okay para tahimik, para wala nang manggugulo dyan sa labas ng ito. Paano nga pala kung sinabi niyang 2 o'clock, kailangan nasa bahay ka na? Galing ka sa isang trabaho mo. Ngayon, kailangan umuwi ka. Hindi ka nakarating sa bahay mo dahil sa sobrang traffic. Wala kang sariling control sa trapiko. Pinatay ka. Ngayon, dahil sa nakita ka, nandun ka pa sa lansangan, nandun ka pa sa labas, bigla ka brinatatat. Ano ang may paglalaban mo? Ano? Sabihin mo naman, na powerful si Duterte. Okay. Si Duterte ba'y parang Diyos na tinitingnan niya lahat at kung gusto niyang i-click yan, kaya niyang i-control kahit No. Sino ba ang mabibigyan ngayon ng power? Yung mga militar! Binigyan sila ng authority para kontrolin lahat ng mga tao, kontrolin ang pamilya mo, kahit sinong mga inosente, mga katulad natin, wala tayong magagawa dahil kulelat, hindi tayo mga militar. Gusto nyo ba na maging biktima kayo? Ikaw o ang pamilya mo na kahit wala kang kasalanan, brinatatak ka dahil lang sa law at batas ng Duterte na to! Ano? Tama! Pinatay ang tatay ko! Oh, yan din. Dahil walang hustisya noon
Sinabi nila na curfew hour. Sinabi nila na yung tao na yan bumabaliktad dahil bumabaliktad nga ang tatay ko noon. Instead na pumapanig doon sa KBL, bumabaliktad siya, pumupunta siya doon sa panig ni Cory. Ngayon, nung alam nila na bumaliktad ang tatay ko, brinatatat na lang nila sa mismong harapan ng pamilya ko. Anong nagawa ko? Asaan ang hustisya? Dahil by the time nandoon ng martial law, alalahanin nyo. Once is enough! Martial law is enough! Pero ang magiging kahinatnan natin pagkatapos na si Duterte ang mananalo, na yung martial law na kinakatakutan natin, magiging full blast! More than how many times the martial law, it will be ang impyerno ang buhay natin! Yan ba ang gusto nyo? Mag-isip kayo ngayon. I-like po ang page ng DZRH News Television para updated at i-share ang trending news na balitang ito para mas marami ang makabalita. At mag-comment para alam namin ang opinion mo. I never said in public, shoot to kill. Kaya may order rin sa dyan, shoot to kill kayo. Walang pakialam dyan sa human rights. I don't give a shit kung anong gusto nilang. This campaign, shoot to kill, will remain until the last day of my term. My orders are sa police pati military. Shoot them dead. Mahirap kayo. Putang ina. Sige. Magtiis kayo sa hirap at gutom. Wala akong pakialam. I hate corruption. Hindi ako nagmamakalinis. Marami rin akong nanakaw pero naubos na. So, wala na. Putang ina ka, umuwi ka na. Yung Prime Minister na Australiana, nirate nila. Pinagpilahan nila na ito. Nagalit ako kasi nirate. Oo, isa rin yun. Pero, napakaganda. Dapat, ang mayor muna ang mayor. Say! Tao ka ron naman siya. Order bag ko ni mayor. Di lang daw mo pat yun. Kung silo na mo bisong, wala na yung bisong, wala na may silbi. Okay nung taka, kumusta ang kondisyon sa bisong sa imong asawa? Dobe? Kung sama ng iyang kuhan, may vaginitis o wa? Baho, para ba na? Ganun eh. How's the vagina of your wife? Is it smelling or not smelling? Give me the report. Ay, yung mga adik ko dyan, kayo na lang ho ang pumatay. Kung anak niya, ikaw ang pumatay. Kung anak niyang adik, kayo ang pumatay para hindi masyado masakit. And if I have to kill you, I will kill you. Personally. Bullshit, I will kill you. Go out and hunt for them. Kill the idiot. And I will protect you. There's a 3 million drug addict. I'd be happy to slaughter him. But if I will declare a revolutionary government, arestado kayong lahat. Hindi ako nananakot. Just remember, I will not hesitate to declare a revolutionary government until the end of my term. And I will arrest all of you, and we can go to a full-scale war against the Reds. You need to declare martial law. No. Martial law, report pa ang Congress. Mag-declare ako ng revolutionary government period. Ako sa China. Ngayon, pag ayaw nila
then I will ask the Navy to bring me to the nearest boundary dyan sa Spratly, Scarborough. Bababa ako, sasakay ako ng jet ski, dala-dala ko yung flag ng Pilipino at pupunta ako doon sa airport nila, tapos itanim ko. Then I would say, this is ours and do what you want with me. Bahala na kayo. I would stake that claim, and if they want to, matagal ko ng ambisyon niya na maging hero rin ako. Pag pinatay nila ako doon, bahala na kayong umiyak dito. You really think that I would go the riding? I don't even own a jet. No, I That don't. was But people perceived that as a sign that you were going to get tough with It China. was a hyperbole. Literally, it's you cannot expect to ride. I don't even know how to swim. And if it overturns, then you lose the president along the way. So why did you say that then? What were you referring to? Yeah, a hyperbole. To stress. Yung sabi ko, mag-jet ski ako doon sa China, kalkuhan nyo. Wala ka na akong ibinroad. Istorya man lang yun. Niwala pa lang kayo. Bata. Gawain na lang ninyo kaming province, Fujian, pati Philippine province of China. I can invent. I'm coming up with Trillanes' bank deposits all over the DBS account in Singapore as a balance of 193,000. Wala ito. Produkto ng isip ko to. Tinanggalan ko lang, tignan ko talaga. Ginamit mo, kasi sinadya ko yan. Trillanes, ganito yan. Binasa ko, binawasan ko ng number. Wala ito, imbento lang. I'm losing as a matter of fact on the average. Two, it's either soldier or drug connected. I lose 2-3 policemen a day. I lose 3 to 4 policemen and soldiers a day. I lose 4-5 soldiers and policemen every day until today. And you can be very sure of this. I'm losing on the average 6 to 8 soldier or policemen in Mindanao. Anak na rin ako ng mahirap noon. Tatay ko gobernador noon, may iniwan sa amin. I come from a poor father. Hindi kami mahirap. Wala kami noon, mahirap lang eh. No, my father was governor when he died. At least alam niya maghanap buhay because we had a nice plant and a lumber yard. Yung quarter pa kami. I had $1 million already. Ako hindi ako milyonaryo. Promise you now in front of the soldiers and everybody, I will produce that account. At sinasabi ko sa inyo, you can shoot me if it exceeds 40 million. A little less than 200 million. Hindi naman ganun kalaki. So, nung unang lumabas yun, dininay ng spokesman nyo. Then the following day, meet. Ano pong masabi? Kasi walang account na 200. A little lesser than 200. 3 to 6 months. I will stop drugs. I will stop criminality. Then I will stop corruption. 3 to 6 months, malinis itong bayan na ito. Na ito si Peter Lim, according to the Chief PNP, he goes in and out of the Philippines from China. Now, if he has friends here, sabihin mo sa kanya, the moment he lands at Naya, he will die. He will die. Pagkakaroon ng mga rice cartel na nasa likod ng smuggling at price manipulation. Paano babanggain ng administrasyon ninyo ang mga rice cartel na ito? Sos, ma'am. Kunyan lang.
I'll do it in 3 days. Hulihin ko lang yung gagong, when I testified in the Senate, I identified somebody there. Bangayan. He was one of those smuggling rice. Yung cartel nila, madali yan. The timely passage of train is indeed a milestone. This is the administration's biggest Christmas gift to the Filipino people.